So, introduction sa part 2. So, sabi po ni R.C. Sproul Sr., patay na, my problem in the doctrine of election is that why did God not choose everyone, but why did God choose me? Ibig sabihin, sa isang bantog at dakilang tagapangaral ng Ebanghelyo, hindi niya iniisip na unfair ang Diyos. Iniisip niya na napakamakasalanan niya, ba't siya pinili? Kaya God is fair in His sovereign election because of the teaching of total depravity and total inability. Naniniwala po tayo sa original sin, labanan natin ng pagkamakasalanan ni Adan at Eva, na apektuhan ng kasalanan ng ating puso, isip, kaluluwa, buong pagkatao. Kaya buo ang epekto nito. Naging patay tayo sa spiritual at kasalanan. Hindi patay per se na parang walang sariling kaisipan, kundi pagdating sa kaligtasan, patay po tayo sa spirito. At walang kakayan, hindi makagawa ng unang hakbang para tayo ay maligtas. Kaya ito po ay biblical, basic teaching ng Bible po ng Panginoon. Kaya sinasabi ng 1689 Baptist Confession of Faith, chapter 10, paragraph 1, kailangan ng mabisang pagtawag ng Panginoon. Sama niyo lang po ito. Chapter 10, paragraph 1 ng 1689 Baptist Confession. Ang mga hinirang o itinalaga ng Diyos sa buhay sa takdang panahon ay mabisang tinatawag sa pamamagitan ng kanyang salita, ang Ebanghelyo at Espiritu. Tinatawag niya sila mula sa dating kalagayan ng kasalanan at kamatayan tungo sa biyaya at kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo. Ang kanilang isipan binibigyan ng spiritual na kaliwanagan. Silang iniligtas sa makakaunawa ng mga bagay ng Diyos. Inaalis niya ang kanilang pusong bato. Binibigyan sila ng pusong laman. Binabago niya ang kanilang kalooban sa pamamagitan ng kanyang dakilang kapangyarihan. Pinagnanais niya sila na hanapin ang mabuti. Makapangyarihan, inalalapit niya sila kay Kristo Jesus. Kung magkagayon, usa silang lumalapit dahil sa pagbabago ng kanilang kalooban sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Napakahalaga pong teaching noon, yung mabisang pagtawag ng Diyos. Tayong mga hinirang kay Kristo, mabisang tinatawag ng Ebanghelyo. Kasi ang mensahe ng John chapter 6, verse 25 to 66, malaking bahagi ang pagkilos ng Diyos Ama na lahat ng mga makasalanang ililigtas ng Ama, aakayin silang lahat at dadalhin sa paanan ng Iglesia, sa paanan ng Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, kapag hinirang tayo ng Diyos, ang Ama, ilalapit niya tayo sa anak para maunawaan natin ang Ebanghelyo. Ano po ang Gospel of John? Apat ang Ebanghelyo, Mateo, Marcos, Lucas 1. Ano po ang Gospel of John? Pinapakilala ni Apostle Juan si Kristo bilang anak ng Diyos sa pamamagitan ng 7 milagro lamang at 7 sayings na the great I am. Kasi ano yung key verse? John 20 verse 31. Pakibasa po. Ito yung key verse ng Gospel of John 20 verse 31. Bakit po sinulat ang Ebanghelyong ito? 1 Corinthians Ngunit ang mga ito ay isinulat upang kayo'y sumampalataya na si Jesucristo, Jesus, ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa pagsampalataya ay magkaroon kayo ng buhay na kanyang pangalan. So yung 7 milagro at 7 the great I am, sapat na para sumampalataya tayong si Kristo, ang anak ng Diyos, at sa pagsampalataya sa Kanya, magkakaroon tayo ng kaligtasan sa pamamagitan niya. Kaya key po yung word na faith
believe, saving faith, sa Gospel of John. Pero ulit, ang saving faith and repentance ay Siamese twin sila, side by side. Pag sinasabi ng Gospel of John na manampalataya ka kay Kristo, sa kakambal na katuruan doon, merong kalakip na tunay na pagsisisi tungo sa buhay at kaligtasan. Nakuha niyo po, kaya hindi pwedeng ang tunay na sumampalataya kay Kristo ay hindi tunay na magsisising lubos tungo sa buhay at kaligtasan. Ganun siya kahalaga. Kaya sa John chapter 6, ang pinaka-konteksto din, kaya sila sumama sa Panginoong Kristo ay anong dahilan? Nabusog ang kanilang tiyan. Pinakain sila yung 5,000 na mga lalaki. Kaya sumama sila sa Kanya at gagawin siyang political messianic king. Ay, ikaw na talagang Mesayas na hari namin. Iluluklong ka namin kapalit ni Haring Herodes. Political messianic king ang mindset nila. Kaya hinahabol siya. Kaya tumatakas ang Panginoon. Kahit tumawid na siya sa kabilang Sea of Galilee, hinabol pa rin siya ng mga tao. Kasi anong gagawin sa kanya? Gagawin siyang political messianic king. Hari, pang politiko. Pero ano po ang role talaga ng Panginoon Kristo? Suffering messianic servant. Kaya nung triumphal entry, hindi siya nakasakay ng war horse. Anong sasakyan niya? Asno, donkey. Wala akong magkakaiba nun. Fulfillment ng Zechariah chapter 9. Hindi siya political messianic king, suffering servant siya, suffering savior. Kaya yung mga magulang ni James and John, nakiusap pa bago siya mamatay, Matthew 20, kausapin mo nga ang Panginoon, paupuin kami sa kanan o kaliwa. Nakuha niyo po kasi anong iniisip nila? Kapangyarihan, posisyon sa politiko. Kaya nirebuke sila ng Panginoon. Hindi pwede. Kaya niyo bang inumin ang saro ng aking pagdurusa? Then sabi ng Panginoon, Matthew 20:20, na parito talaga ang Panginoon sa Kristo, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. Yun po ang John chapter 6. Tapos, ang pinagagawa ng Diyos, itong gawa ng Diyos, sumampalataya kayo. Key po yung verse na yun sa true redemption, John 6:28-29. Kaya depende sa salin, minsan ina-attribute nila na ang saving faith ay galing sa tao, hindi po galing sa Diyos. John 6:28-29. What must we do to be doing the works of God? John 6:21, tingnan niyo po sa ESV. Jesus answered, "This is the work of God, that you believe." Kaya saan po galing ang true saving faith? Saan galing ang true saving faith? Faith, the gift of God. This is the work of God, that you believe. Kaya saan po galing ang tunay na pananampalataya na nakapagliligtas? Pati tunay na pagsisisi, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi galing sa akin. Kasi kaya kailangan ng muling kapanganakan mamaya sa order of salvation para makatugon tayo. Yun ang God's initial work of redemption. Kasi dahil sa pagkakasala na namanan natin kay Adan at epekto ng kasalanan, total depravity, total inability, talibang ipanga tayong muli sa Espiritu, hindi tayo makakapanampalataya. Kaya anong aming gagawin? Sabi ng mga sumunod sa Panginoon dito, that you believe on the gospel. This is the work of God. John 6:28-29. That you believe in whom He has sent. Tapos ituturo niya yung doctrine of sovereign election. Then isisingit ko rin yung 1 Corinthians 12:19. 1 Corinthians hindi 12:19 yan.
12:19 ba? Hindi yan. Yung nagkamali ako ng code. Yung resurrected hope. Hindi po yan. Nagkamali. Yung verse na yan ay yung 1 Corinthians 15:19. Sorry, 15:19. Hindi 12:19. 1 Corinthians 15:19. If in Christ we have hope in this life only, we are all the people most to be pitied. Kasi sa 1 Corinthians 15 na may mga false teacher na wala daw resurrection of the body. Pag walang resurrection of the body, hindi muling nabuhay si Kristo Jesus. Kaya kung hindi na muling nabuhay si Kristo Jesus, walang kwentang ating pangaral. Walang kwenta ang Ebanghelyo. Pero muling nabuhay po si Kristo Jesus. Tapos itong quotation na ito, if in Christ we have only hope in this life only, we are all of people most to be pitied. Kapag si Kristo ay pakinabang lang na pangmundo po siya sa buhay natin, pangmundo lang ang dahilan bakit tayo sasampalataya kay Kristo, kahabag-habag po tayong lahat. Kaya kinukwento po kanina, kung ang pagkaligtas mo kay Kristo ay puro pang pakinabang pang material, yung gagaling ka, lalakas ka, makumoy pangarap mo makapag-abroad, yung lalakas ka sa physical gagaling, o yung yayaman ka, pang physical lang. Hindi po ano ang kaligtasan. Tagos hanggang bubong na ito, pang spiritual, pang walang hanggan. Kaya po tayo, sumampalataya sa Ebanghelyo, may pangakong buhay at kaligtasan. Common grace lang po yung pang-physical na blessing. Kailangan natin ay special saving grace. Kaya kino-correct tayo ng Apostol Pablo na if in Christ we have hope in this life only, we are of all people most to be pitied. Kaya kaawa-awa po talaga kapag may mga nagsasabing Kristiyano daw sila, naniniwala sila sa Bible, pero pang physical lang ang habol, pang material lang. Kaawa-awa naman, di po ba? Kaya share natin talaga ang totoong mensahe ng Ebanghelyo. Pakikorek na lang po, 1 Corinthians 15 verse 19. Dalawang bagay sa John 6:25-66. At down the line, tinuro ng Panginoong Kristo ang doctrine of election. At tinuro din niya dito yung mahirap nilang intindihin na implied yung kailangan nilang kainin yung katawan ni Kristo. Implied dito yung teaching ng Lord's Supper. Kaya John chapter 6 sa dulo, pagkatapos niya ituro ang doctrine of sovereign election, John 6:60-66, iniwanan siya ng mga alagad niya. Kasi bakit sila sumasama sa kanya? Dahil anong gusto lang nila? Pagkain, nabusog sila. Tapos posisyon, gagawin siyang political messianic king. Nung tinuron sila ng Panginoon ng doctrine of sovereign election, nagalit sila na ang Diyos ang pipili para magligtas. Then kailangan namin kainin yung katawan mo. Parang inisip nila na di sila naniniwala na siya yung bibigay yung katawan niya para sa katubusan ng kasalanan. Hindi nila matanggap yung teaching na yon. Kaya iniwanan siya. Kaya sabi niya sa mga apostle, kayo Pedro, aalis? Anong sagot ni Peter? Panginoon, ba't kami aalis? Ano yung words ni Peter? You have? Kanino kami pupunta? Nasa inyo po ang words of life, tinapay ng buhay. Kaya sa John chapter 6, yung mga hindi naniniwala ng doctrine of sovereign election, iniwanan siya. Ang natira sa kanya ay mga faithful apostles of the gospel who believe
the doctrine of sovereign election. Kaya kung tama ang puso mo, issue of heart po kasi, kapag tama ang puso mo, tatanggapin mo ng simple at maliwanag ang doctrine of sovereign election. Pero syempre, by the grace of God. Kasi karanasan ko din po, kakanayin din siguro, minsan ang tagal mo ng kadibate, pinapaliwanag yung katuruan, kaduluhan, na nasasabihin ng tao, di pa rin ako naniniwala sa katuruan ng pagpili ng Diyos. Kasi, anong kailangan para tanggapin nito? Ito? Yung the grace of humility. Saan po galing yon? Grace of humility. Galing din sa Diyos. Kaya, minsan tendency natin na mainis, magalit, wag po. Pag ayaw po talaga ng teaching, sinasabi ko na lang po din na tingnan niyo po muna ulit. Kayo at ang Biblia, basahin niyo kung tinuturo ang mga katuruan ito. Bibigay mo yung mga talata sa doctrine of election para siya mismo na ang magbasa. Kasi kapag dinibate mo, magagalit talaga tayo, hindi natin patatalo ang tamang katuruan eh. Pero wag po. Wag kasi hindi tayo nakikipag-away. Cue lagi kapag may heated argument, babalik po tayo sa 2 Timothy 2:24 to 26. Side comments, wag po. 2 Timothy 2:24 to 26. Ano dapat ang lingkod ng Diyos? Signan niyo po. The Lord's servant must not be quarrelsome, be kind to everyone, able to teach, patiently enduring evil, correcting his opponents with gentleness. Perhaps God may grant them repentance, leading to a knowledge of the truth, and they may come to their senses and escape from the snare of the devil after being captured by him to do his will. Ang sa atin lang po ay patient teaching, correcting, with gentleness, with prayer. Kasi yung ayaw tumanggap ng tamang katuruan ng biyaya, hindi po natin pwedeng pilitin. Naku niyo po. Then naman nag-iiwan tayo ng mark of grace. So sana balikan nyo lang po ang Biblia. Kayo at ang Biblia at ang Diyos ang kausapin ng Panginoon sa katuroang ito. Tsaka pwede po kasing manalo tayo sa debate, pero minsan nagkakasala na tayo sa ating puso. Pag minit ng ulo mo at ulo niya, kasi wala po talagang patatalo kapag katotohanan ng Biblia. Pero siyempre, sa atin, alam naman natin ang totoo sa atin, anong tawag doon? One step backward muna, then 2 step forward. Then ipag-pray natin sila, makaintindi po nawa sana. Kasi kung sa atin din, may mga nagtiyaga, may mga nag-pray, hanggang maunawaan natin yung tamang katuruan. Naku po, hindi biro ang katuruan na to. Pero kapag naunawaan mo, a great treasured truth siya. Ang doctrine of saving election, sovereign election ay treasured truth of the Christian life. If we understand it by the grace, napakalaking pagpapala po ito. Kaya, unang punto, walang sino mang makakapunta sa Panginoong Kristo kung di siya ilalapit ng Ama. None can come to Christ and be saved unless God the Father draws them to Christ. Aakayin niya tayo kay Kristo Jesus. At 3 talata, John 6:37, John 6:44, John 6:64, 65. Yun po ang nais nating basahin. Key verse po ito sa doctrine of sovereign election. Galing mismo sa bibig ng ating Panginoong Kristo na pinuntahan ng mga taong anong gusto lang sa Kanya, pisikal na pagpapala, kapangyarihan sa politika, at pakinabang pangmundo. Graciously, tinutuwid sila ng Panginoon. John 6 verse 37, ESV po. Babasahin po, John 6:37.
All that the Father gives me will come to me, and whoever comes to me, I will never cast out. 44, verse 44. Verse 44. No one can come to me unless the Father is one who knows him, and I will raise him up on the last day. Sige po, Pastor. No one can come to me, o Tagalog ko na lang, walang taong makakalapit sa akin, malibang ilapit siya ng Ama na nagsugo sa akin, at siya'y muli kong bubuhayin sa huling araw. 45, it is written in the prophets, they will all be taught by God. Everyone who has heard and learned from the Father comes to me. And then 65, 65. this is why I told you that no one can come to me unless it is granted him by the Father. Mga kapatid, 3 times. Pag isa, pwede pa nating sabihin na di binibigyan ng emphasis. 3 times, ibig sabihin, napakahalagang turo ito. Napakahalagang katuruan ito. Para maintindihan ng mga taong ito na ayaw sumampalataya sa Kanya. Then, sa side comment ko rin po ito na mga kapatid kay Kristo Jesus, huwag tayong magdadrive away ng mga tao sa church. Dapat ang church natin bukas sa lahat. Makadalawang sino mang makasamba. Hindi tayo dapat magpapaalis ng mga tao sa church. Kung aalis man sila dahil na-offend sila sa gospel, hindi dahil sa personality natin. Ako po. Kasi may mga ibang mga churches ay napipisod sila sa mga tao, sa mga nagtuturo ng mga simbahan ng Panginoon. Napakahirap iwin po nun sa gospel. Kasi an offended brother is hard to be won. Kasi napisod na sila eh. Itama po natin, ang tunay na iglesia, larawan tayo ng Ebanghelyo. Hindi dapat tayo nagtataboy ng mga kaluluwa. Tayo ang tagapaggabay ng mga kaluluwa. And then tayo bilang lingkod ng Panginoon, tayo nag-a-approach. Tayo ang lalapit. Kahit ano pang itsura nila, kaya as much as possible, tayo talaga yung unang kakamay. Tayo yung lalapit. As an expression of, di lang hospitality, an expression of camaraderie and fellowship. Kasi ano sa Bible? Greet one another with a holy kiss. Hindi naman siguro yung kiss na ngayon ay talagang pusong pagbati. Kasi nagpunta sila sa church dahil sa Panginoon. Alam niyo po, hard-earned lesson po rin po yun sa ministry. Then nagpe-pray talaga po kami na ang mga tao, pag pumunta sila sa church, nandun yung comfort ng Holy Spirit, nandun yung pagkakapatiran, pagmamahalan, pag-unawahan, pag-iintindihan. Dahil kay Kristo Jesus. Kasi kapag pumunta sila sa church tapos di sila lalo silang nawawala ng puso sa Panginoon, something is wrong in that church. Hindi siya gospel-bearing church. Hindi po tayo ang gospel written in hearts, nakikita sa buhay. Encouragement mo yun ang malaki. How somebody had taught me that so many years before, sana naging gracious po ako. Naku niyo po, kasi may mga iba na sobrang harsh magsalita o mag-greet. Wag po. Dapat nandun lagi yung loving concern. Para babalik sila dahil ramdam nila nandun ang presensya ng Panginoon sa iglesia ng Panginoon. Side comments lang po yun po. So, punto at hamon sa makatwid, makita po nawa natin ang pagpapalaganap ng kanyang iglesia at ng mga tunay na Kristiyano ng mabuting balita ng kaligtasan, ang isa sa pangunahing instrumento ng Diyos para tawagin ang kanyang mga hinirang. Inilalapit ng Ama ang mga makasalanan sa Diyos anak. Paano? Nung time na to, hanggang sa pagbabalik ng Panginoon through the gospel message. Kasi
nagtakda na siya ng mga hinirang niya, yun ang kanyang will, yun ang kanyang heart. Pero yung mga hinirang niya, ano yung providence? Ito yung kamay ng Panginoon. Gagawa ang Diyos ng pamamaraan para ilapit ang kanyang mga makasalanang ililigtas sa kanyang salita, sa kanyang iglesia. Sino po yun? Tayo yun. Kaya tayo yung kamay niya, tayo yung instrumento niya. Naku niyo po, bagamat nasa langit ang Diyos, wala siyang kamay at paa, tayo yung ginagamit niyang instrumento niya para maakay sila sa paanan ng Panginoong Yesus. At kapag tapat nating isinyer yung mensahe ng gospel, yun po ang makakapagbigay buhay. Kaya, yung kanina, hindi ko na-quote, Gawa 16:11-14, nangaral si Apostol Pablo sa Pilipos, binuksan ng Panginoon ang puso ni Lydia. Kasi 1 Peter 1:23, Santiago 1:18, Ephesians 1:13, John 6:65, kapag na pinangaral ng Ebanghelyo, nandun ang pag-asa. Yung mensaheng totoo ng Ebanghelyo, nandun ang pag-asa. Doon inilalapit ng mga patay sa Espiritu sa kaligtasan. Kaya napakaganda ng ating teaching. Kaya hindi nakadepende sa galing pagsasalita, galing pagtindig, sa personality nung nangaral. Saan po tayo nakadepende? Sa mensahe ng Ebanghelyo, pagkilos ng Banal na Espiritu, sa pagliligtas sa mga taong hinirang niya. Ganun po siya kaganda. Kaya napakalaking pribileyo po ito. Kaya in a sense, ano po tayo, mga kapatid? Kung pastor, teacher tayo, preacher tayo, yung God's instrumentality to bring life to the dead, to bring the sinners lost to be found, to redeem those who are perishing. Kasi we are living in a perishing world. Napapahaba ang mundong ito. Kaya ang iglesia, ang haligid-saligan ng katotohanan, nasa iglesia ang kalwalatihan ng Diyos. Tayo po ito. Kaya in a sense, napakalaking blessing po nito. Kaya walang sino mang makakapunta sa Panginoong Kristo kung di siya ilalapit ng Diyos Ama. Ito pa rin ang all-time teaching ng Bible. Kasi second point, tingnan niyo po, ang lahat ng mga inilapit ng Diyos Ama sa Diyos Anak, magpapakita ng mga bunga ng mga hinirang. Sa John chapter 6, ano yung bunga ng mga hinirang? Tatanggapin nila yung salita ng Diyos ng buong puso. My sheep hear my voice, I know them and they will follow me. Hindi ko kayo tupa dahil ayaw nyo makinig. Pero dahil tupa ko kayo, pakikinggan nyo ang aking mga salita. Sa John chapter 6 din, itong mga disciples, particular the 11 apostles, tinanggap nila na tanging ang Panginoong Kristo, Thou hast the words of life. At sa paglapit ng Ama sa kanila sa Panginoong Kristo, siya ang tanging the 7 I.Ams, naunawaan nila ito sa biyaya ng Panginoon. Inilapit sila sa Ama. Hindi lalapit sa Ama ang mga hindi hinirang. John 3:19-21. Backdrop ng John 6:37. John 6:37, 44, 65. Kasi John 3:19, sinabi ng Panginoong Kristo ito kay Nicodemo, This is the judgment. Light has come into the world. People love darkness rather than the light because their deeds, their works were evil. Everyone who does wicked things hates the light. John 3:19-21 po. And does not come to the light, but lets his works should be exposed. But whoever does what is true comes to the light,
so that it may be clearly seen that His works have been carried out in God. Kaya po, hindi likas na lalapit ang tao. Hindi siya pupunta sa liwanag, pupunta talaga siya dilim. Ayaw niya sa liwanag. Kaya kailangan sa John chapter 3, anong kailangan? Kailangan ng divine regeneration, kailangan ng muling kapanganakan. Kaya implied sa John chapter 6, fruit of saving election. Kung talagang hihirangin ka ng Panginoon, ipapanganak niya silang muli para makalapit sila kay Kristo Jesus. Tutugon sa Ebanghelyo. At maunawaan ang mensahe. Yun po yung clear sa John 6:45. John 6:45. It is written, they will all be taught by God. Everyone who has heard and learned from the Father comes to me. Maunawaan po talaga yung mensahe ng buhay. Sinasabi po kanina ng kapatid kanina na hindi naman naunawaan ng Ebanghelyo, biglang binautismo. Hindi po. Maunawaan mo ng maliwanag ang mensahe ng Ebanghelyo. Kaya katutugon ng may pananampalataya. John 6:65. No one can come to me unless it is granted him by the Father. At maunawaan mo din, kinahabagan ka ng Diyos kung bakit mo naunawaan ang mensahe ng Ebanghelyo. Ma-overcome mo po ang lahat ng mga error at heresy patungkol sa message ng gospel. Magiging singliwanag ng araw ang mensahe. Kaya tutugon ka ng may pananampalataya. Naku po natin, hindi pwedeng half-truth ang matatanggap mo o sinasabi ng mga iba, full gospel ba kayo? Ibig sabihin lang po ng Bible, naunawaan mo talaga yung maliwanag na mensahe ng Ebanghelyo na magiging dahilan para tunay kang tutugon ng may, ano po yun? Justification by grace through faith in Christ alone. Ganun po kaganda yung John chapter 6. Kaya po, hindi ka aalis. Kaya in a sense, naku niyo po, napakalaking blessing na tama ang doctrine ng isang local church. Sound doctrine based from the gospel of Jesus Christ. Wrong doctrine hurts the church. Sound doctrine keep the church healthy and strong. Ganun po itong John chapter 6. And then, ma-overcome mo pati yung suffering, yung sorrow, yung pain, yung wrong teaching, yung wrong motive, wrong heart. Aalisin din ng Panginoon yung mga nakakapagpatisod. Maunawaan mo ng lubos ang Ebanghelyo. Kagaya po nang nangyari sa akin o nangyari sa iyo. Kasi po, may mga sinesharean tayo ngayon, sinasabi nila, Pastor, may pinatisuran po ako sa simbahan niyo eh. Inimbite mo, ayaw sumimba. Ba't ayaw niyo na pong sumimba? Meron pong galit ako sa isang kasama niyo dyan. O may kasama kayo dyan, may utang sa akin, di ayaw magbayad. O merong somebody dyan na, nako niyo po, i-overcome ng Diyos lahat yun. Kapag hinirang ka, magiging maliwanag ang mensahe ng buhay. Kaya hakbang po siya ng may pananampalataya. Walang hadlang. Kasi 1 John 2:9 or 10, walang pwedeng makapagpapisod na sa iyo. Kaya sana maging encouragement po yung John 6 na ito. Lahat ng mga inilapit ng Diyos sa anak ay magpapakita ng mga bunga ng mga hinirang. Walang sino makakapunta sa Panginoong Kristo kung di siya ilalapit ng Diyos Ama. Pagtatapos, tapos na po tayo. Ano po ngayon? Maliwanag po ba ang pag-uugali by grace ng mga hinirang ng Diyos? Ito po ang magiging ugali natin. Kapag naunawaan ko talagang doctrine of sovereign election, 4, habitual life of gratitude, praise to our God. Kaya po,
Magagaga tayo bukas. Hinirang tayo ng Panginoon sa kanyang awa at biyaya. Inibig tayo yung una, kaya inibig natin siya. Kaya tayo sumasamba. A sense of gratitude. What is true conversion? A sense of sin and deliverance. A sense of gratitude to our God. Heidelberg Catechism. Tapos sa virtual life of teachability. Lifestyle po tayo magpapaturo. Tuturuan tayo nito. Teachable spirit. Ay pag-pray po natin na bilang lingkod ng Panginoon at nakakapag-share at nakakapag-minister, sana meron po tayong sabi ni John Calvin, insatiable thirst for the truth. Sana lagi kang nauuhaw para magamit pa po tayo. Kasi once na hindi na tayo nauuhaw at din tayo natututo, hindi na tayo gagamitin ng Panginoon. Kaya may command na grow in grace and in the knowledge of God. Naku po natin. Kaya dapat nag-grow tayo, lalo tayong lumalalim. Nag-grow through the years. Hindi lang John 3:16. Kaya wisdom ng Panginoon, kaya 66 books po siya. Hindi 15 steps to become spiritually growth and mature. Kaya dahil 66 books, like library siya eh. Habang binabasa mo, lalong lumalalim, lalong lumalawak, lalong tumitindi. Lalong naalab ang ating puso sa paglilingkod. Ganun po siya ang ganda. Kaya aral ng aral, pero aral to lead us to Christ, to make us unto Christ-likeness. Para sa pagmiminister po natin, lalong nakikita sa atin. Kaya anong sabi ni Paul kay Timothy, let your growth be evident to all. Pastor ka, di ba nangangaral ka? Gusto mo maging pastor? Sana ngayon pa lang nakita na yung patuloy pong paglago. Yung spirit of teachability. And then, ikatlong mahalaga, humility. Grace of Christian humility. Galing po sa biyaya ng Diyos yun. Then malungkot po kung may makita tayong nagtuturo, nangangaral, kabaligtaran naman. Di po ba kung sasaliksikin natin ang ating mga sarili, parang hindi tama, di ba? Parang something's wrong. Something's wrong. Hindi po. Kung tunay na Kristiyano, tunay na lingkod ng Panginoon, growing more in Christ-like humility. Kaya servant leadership ang tawag sa atin. Hindi anong kabaliktaran? Prideful, dominant leadership. Parang kontrabulati sila. Hindi po. Tayong servant, humble leadership. Dahil alam natin ang tamang katuran. And then, conserving confidence in the gospel. Hindi nawawala ang tiwala natin dito sa mensahe ng Ebanghelyo. Habang tumatanda sa edad. At tinetestify natin na ang Diyos magliligtas siya sa kapangyarihan ng kanyang mensahe. Every Sunday we preach, kaya Jerry Bridges always preach the gospel to your hearts daily. Kasi anong message ng gospel? About God, about God's moral and sin, about Christ's person and works, and a response of faith and repentance. So, kwento po ito kay Spurgeon. Ginagawa yung malaking simbahan niya, Metropolitan Tabernacle. Kasi binless ng Panginoon yung preaching niya. Ang daming dumadalo, kaya yung mga deacon, mga member, nag-ambagan, nag-provide ng Panginoon ng malaking tabernacle, malaking sambahan, kasya ang 5,000 to 7,000 souls. So, nag-visit si Church Spurgeon kasi excited siya. Kasi blessing nga naman na nag-provide ng Panginoon ng malaking building. Then, tinitignan niya yung mga upuan, mga karpintero, nandun doon. Then sabi nung deacon niya, i-test niyo po yung pulpit niyo. Sabi niya. Then nung tumayo si Spurgeon, sinigaw lang niya John 1:29. Ano yun? Behold the Lamb of God that takes away the sins of the world. Yung dahil sa acoustic and ang laking building, yung boses niya ay buo at maliwanag. May isa dahil pong karpentero doon, na di mananampalataya, narinig niya. Tumigil siya. Tumugon siya sa Ebanghelyo.
Sinabi lang yung John 1:29. Naku niyo po, kasi ano yung John 1:29? Nandun ang mensahe ng Ebanghelyo. Hindi pa siya nagpiprit sa tinetesting lang yung podium niya. Nagliligtas ang Diyos sa kanyang Ebanghelyo. Ganon kakapangyarihan ang salita. Then si Adoniram Johnson, kinuwento ko na kanina, kailan yung first convert? After 7 years. Sino ba siya? Missionary na talagang binigay ang buhay niya sa paglilingkod sa Panginoon. Pero susumayin sa panahon natin, 7 years, isa lang mahina ang missionary. Pero hindi, yun po yung simula ng Christian Evangelical Church sa Burma na nag-earthquake kahapon. Burma, Myanmar. Nakuha po natin. Kaya Soli Deo Gloria. Manalangin tayo. Pastor Fidel, sa kanya pong napakamaliwanag na pagbabahagi sa atin ng mga katotohanan ng ito. So bago tayo dumago sa ating pong closing song, siguro marapat lang din na nais naming makarinig din ng mga konting tugon. Ano ba yung mga napag-aralan nyo dito? Okay? So gusto natin malaman kung naging malaking pakinabang ba ito sa inyo, at kung may mga katanungan kayo na gusto nyong itanong, pwede nyo rin po itanong. Okay? So, pwede ba natin umpisahan sa inyo dito sa harapan kung ano yung mga napag-aralan nyo? Konti lang. Hindi kayo mag-preach, ha? Huwag kayo mag-preach dahil tapos na yun. Bukas yun, sa linggo. Okay. Sige. Yung konting na-realize nyo. Okay? Ano ba yung mga realizations nyo dito? Meron po ba? Meron kayo? Meron siguro. Meron yan. Isa-isa mo. Isa-isahin natin. Sige po. Sige po. Sige po. Bigyan mo. Saan ba yung mic? Ito. Para marinig sa online. Naka-online po tayo. Ano yung gusto nyong ipagpasalamat? Not necessarily magtanong, pasalamat ba o ano ba yung natutunan nyo? Ako'y nagpapasalamat sa ating narinig ngayon. Isang malaking bagay po sa atin. Bagaman matagal na ako Kristiyano, hindi mo kasi nakukuha kung mag-isa ka lang mag-aaral. Kailangan mo makipag-aral, makinig sa iba, para lalo kang dumami, lumawa kayong mag-alaman. Sa totoo nga po, ayaw ko nga, bayanin lang ako sumama dito kasi pastor po yung mag-seminar. Kasi po, pag pastor, puro English ang salita. Hindi po ako sabihin sa inyo, ako hindi nag-aral. Grade 2 lang ako. Pero sa awa ng Panginoon, dito ako kinabagan. Sa kamang-mang ito sa mundo, kinabagan na ako ng Panginoon. Wala po akong alam. Grade 2 lang po ako. Amen. Pero napakalawak po ang aking narinig ngayon. Wow. Isang pampatibay sa aking buhay spiritual. Amen. Nakilala ko po kasi ang Panginoon noong 1990 pa eh. Hanggang nakikinig lang ako. Minsan medyo nasanin na. Sama-sama na rin ako sa Bible study. Okay. Yung kung narinig ko rito, ang medyo may katanungan ng konti. Sige po. Bagamat ibang marami akong natutunan dito. Hindi ba ang hinirang ng Diyos ay ito ay ligtas? Ligtas po ba ang hinirang ng Diyos? Pero po akong babasahin sa John, ito po pinag-aralan natin. Sige po. John chapter 6. Ito kasi, memory verse ko ito, 1 to 71. Pero doon pero yung 970, yung sasabihin ko. At sinagot sila ni Jesus, sa kanila ay sinabi, hindi ba hinirang ko kayo ng 12?
ang isa sa inyo ay Diablo. Ano po, ligtas ba si Judas dito? Inirang din siya ng Diyos. Hindi ba inirang ko kayo ng 12? Ang isa sa inyo ay Diablo? Ligtas po ba si Judas dito? Si Judas po tinutukoy ayon sa 71. Ang tinutukoy niya si Judas, anak ni Simon Iscariote, sapagkat siya magkakanulo sa kanya at palibasa isa sa 12. Ano po? Ang salitang hinirang, hindi ibig sabihin yun ay katumbas ng kaligtasan. Ang salitang hinirang ay isang itinakda ng Diyos, yan man ay para sa kabutihan ng tao o yun ay para sa kapahamakan niya. Ngayon, katulad na lang doon nangyari sa Acts 2 na sinasabi doon na itinakda din na si Jesucristo ay mamamatay at ginamit din yung mga tao na iyon na papapatay kay Jesucristo, na magpapako sa krus kay Jesucristo, itinakda din yun. Di ba ba? So hindi ibig sabihin kapag nakita nyo, nabasa nyo yung salitang itinakda, ay equivalent siya dun sa kaligtasan. Malinaw po? No? So hindi sa lahat ng pagkakataon na may nabasa kang itinakda, ibig sabihin, resulta yun ay kaligtasan. Tama po ba, Pastor Peter? Para po din po, sabi ng Panginoon, did I not teach you the 12? And yet one of you is the devil. He spoke of Judas, the son of Simon, for he, one of the 12, was going to betray him. So ito po ay sinabi ng Panginoon sa Kristo dito sa Gospel of John 6:69, 70 to 71. So, comment ito ng Holy Spirit na pinasulat. And then, maliwanag po na hindi lahat ng hinirang ay talagang pinili niya sa kaligtasan kasi one of you is a devil. Panginoon sa Kristo, bilang Son of God, Son of Man, bilang Supreme God, alam niya na po yung buhay ni Judas Iscariote. Tapos hindi tayo titigil sa John 6:70 to 71. Ininterpret ito kung maliwanag ni John chapter 12 verse 6. Bakit ganun siya? Bakit hindi talaga siya tunay na hinirang? John chapter 12 verse 6. Kung mabanti po tayo, papakilala talaga yung true nature and heart ni Judas. John 12 verse 6. Bakit po naging apostol si Judas? Sabi doon, John 12 verse 6, he said this kay Judas Iscariote na sabing, ba't hindi na, yung pabango na yung babaeng makasalanan na yung pinahenda sa Panginoon para sa burial, yung mamahaling pabango. Tapos parang sabi, ba't hindi binenta sa mga binenta lang, tinulong sa mahihirap. Tapos si John lang po ang nagsabi dito kung anong klaseng puso ni Judas. John 12 verse 6. So ito po yung evident na hindi talaga siya pinili. John 12 verse 6, sabi dito, not because he cared about the poor, but because he was a thief. Dinifine yung tunay na identity ni Judas, hindi talaga siya piniling apostol. Bakit po siya sumama sa pagka-apostoles? Pag-ibig sa pera. Ibig sabihin, kapag mag-stay ka lang sa John 6:70-71, magugulo ka. Pero kung inabante mo ng konti, mauntundihan mo na magnanakaw po pala talaga si Judas Iscariote. And then dito lang po binanggit yun. Wala sa tatlong gospel na talagang magnanakaw siya ng pera ng Panginoon. Ibig sabihin, pinokorek tayo din na in a sense, hindi pwedeng, kaya qualification ng pastor, hindi saking sa pera. Hindi matako sa pera ng pastor. Kundi madidisqualify po tayo. Tsaka naniniwala naman po tayo sa katuruan ng Biblia na lahat ng bagay ay pasok sa plano ng Diyos, di ba? So pag sinabi natin lahat ng bagay na nangyari sa mundo ay pasok sa plano ng Diyos, so bakit hindi natin pwedeng sabihin na kahit pa man yung isang tao ay ginamit ng Diyos para sa kamatayan ni Jesucristo, ay hindi pwedeng ipasok doon sa plano ng Diyos, di ba? So yun yung sinasabi ko, pag sinabi natin itinakda, hindi ibig sabihin yun ay
resulta para doon sa kaligtasan kaagad ng tao. Kasi pag sinabi natin itinakda, gaya ng sabi ni Pastor Fidel kanila, ito ay plano ng Diyos. At doon sa plano ng Diyos, kasama doon yung taong plinano niya para sa kaligtasan at yung mga taong gagamitin niya na sila ay mga masasama, gagamitin yun para pwedeng usugin yung mga taong ililigtas niya, pwede din maging kasangkapan para gamitin ng Diyos, okay? Providensya, gagamitin yun na itinakda ng Diyos na gamitin itong mga masasamang tao para ipako si Jesucristo sa cross. Pwede din gamitin ng takda yun. So, under din yun sa konteksto ng itinakda. So, hindi din natin pwedeng sabihin na kapag sinabing narinig natin itinakda, katulad na lang sa mga narinig natin kanina sa John 6, na may pinili talaga ang Diyos o may itinakda ang Diyos. So, pag hindi natin tignan iyon bilang itinakda para sa kaligtasan, ano iyon? Anong ibig sabihin yun? Tsaka yung election in Christ, kaya yun ang title natin. Opo. Hinirang kay Kristo. Oo. Kasi pag election lang, per se, big Oo. siya. Tama po. Kaya pinili tayo kay Kristo. Darating ang punto, sasampalataya po talaga tayo kay Kristo. Tama. Hindi pwedeng pinili lang basta. Tama. Dagdagan ko lang yun. In fact, alam nyo po, isa sa mga paratang na laging binabato po sa akin, dahil ako ay na-identify na nga na ako ay nandito sa Reform. At sabi nila, Calvin, Doctrine of the Devil, kahit anong sasabihin nila. Pero ang tanong nila lagi, ang paratang nila ganito, pag may pinili na pala ang Diyos, bakit ka pa mag-share? Diba? Yun yung madalas na maririnig nyo kapag nandito na kayo. Simple lang yung sagot natin. Bakit ka mag-share? Kasi may pinili ang Diyos. Kabaligtaran po. Di ba? May pinili ng Diyos. Ibig sabihin, kapag ako ay magbahagi ng salita ng Diyos, alam ko na may tutugon. Dahil may pinili ng Diyos. Sa kabilang grupo, sa kanila, magpipreach ako ng gospel, sa kanila, at the back of their mind, wala silang kaalam-alam na may pipiliin bang Diyos dito. Dahil hindi sila naniniwala na may pinili ang Diyos. Pero sa sarili ko, convicted ako na may pinili ang Diyos ayon dito sa sinabi sa Biblia, kaya mag-share ako. Kasi nga, ito yung kasangkapan ng Diyos, ang Biblia, ang Ebanghelyo, para sila ay maligtas. So, bakit ako magpipreach ng kaligtasan? Ang Ebanghelyo ay hindi eleksyon. Hindi ka magpipreach sa talipapa na may pinili ang Diyos. Baka kayo mga pinili kayo ng Diyos. Hindi. Hindi yun yung Ebanghelyo. Di ba? Kasi tayo naman, hindi natin kasi alam kung sino yung mga pinili ng Diyos. Ang tungkulin natin ay magbahagi ka ng salita ng Diyos. Ebanghelyo. Magbahagi ka ng Ebanghelyo. Hindi mo tungkulin ang humanap ng mga pinili ng Diyos. Kasi misteryo yan. Dito Deuteronomy 12:12, yung mga bagay para sa kanya, secret things yan. Hindi mo nalalaman yan. Di ba ba? So yun yung mga bagay na kailangan natin maintindihan po. Meron pa po? Sige po. Okay, next. Meron pa? Sa akin din, Pastor, kahit tinuro ko ay very encouraging siya na ma-review ulit at saka ma-remind na yung undeserving ka at saka hindi ka rapat-dapat, niligtas ka at saka naglilingkod ka. Very humbling siya. Tama po yun. Very humbling siya. Tama. Hindi siya nakakapagpa-ere, Tama. nakakapagpayaman. Tama po yun. Kasi pinili niya tayo mula sa kawalan. Yeah, tama yun. Wala tayong kabuluhan, wala tayong kwenta. Babalik at babalik ka kasi talaga doon sa paniniwala, doon sa katotohanan na sinasabi ng Biblia, ang tao ay patay sa kasalanan. Kung hindi ka naniniwala na ang tao ay patay sa kasalanan, lahat ng mga doktrinang natuturuan mo ay baluktot na. Kaya nga, hindi natin sinasabi na mali talaga total yung free will, pero ang sinasabi lang natin is, pag ginamit mo yung free will na yan bilang isang basehan para ikaw maligtas, ano na yung will ng Diyos doon? Nasaan yung will ng Diyos doon? Ibig sabihin, lahat ng mga sinasabi na teksto na tunay nga may pinili ang Diyos, buburahin mo yon para ipasok mo na yung sinasabi mong free will. Magkakaroon ka ng magulong doktrina ngayon. Di ba? Alam niyo po, dito sa amin, ako dito sa iglesyang ito, mag-iisang taon na kami.
At 3 pamilya lang kami dito. Kung dati na hindi pa ako na-reform, yung leaning ko more on talagang numbers. Maglalabas na ako ng mesa dyan, maglalagay ako ng mga pagkain dyan, pansit, tara dito kayo! Pupunta mga tao, pagkatapos nun dito kayo sa loob. O, tapos gawin ko na kayong miyembro. Baptize ko na kayo. Bakit? Kasi yung concept na para ikaw ay maligtas, dito ka, pasok ka dito, mag-share ka lang ng gospel. Of course, gospel naman talaga, 1, 2, 3, 4. O, sundan mo lang yung prayer ko, yun na, baptize ka na, pasok ka na, membro ka na, welcome to the family of God. Pero along the way, makikita mo, hindi pala. After 1 month, 2 months, 3 months, lumalabas yung tunay na kulay. Sila ay lumalayo pa rin. Ibig sabihin, hindi sila tunay na sumampalataya. At sabi tama yung sinabi ni Pastor Fidel kanila, yung mga tao noon, sumusunod sila kay Jesucristo, hindi dahil sa Ebanghelyo, kundi dahil doon sa mga himala na ginagawa ni Jesucristo. Imagine mo, ilang pagkain lang, ilang fish lang, napakain niya ng 5,000. Yun yung hinahanap-hanap nila. Mahirap yung mga tao na yun eh. Di ba, ganun ang nangyayari ngayon? Ngayon, election. Dito ako kay kasi nandito yung pera eh. Di ba? Pero pagkatapos nun, wala na. So, in the same manner, ganito din po. Ang mensahe natin sa kaligtasan, hindi po ganun. Mali po yun. Hintayin natin ang pagkilos ng Diyos. Hindi tayo nagpaparami. Tama yung sinabi ni Pastor. Kung ako nagpaparami, matagal na kami wala dito. Dahil iniisip ko, vision ko, 1,000. Hindi kasi 1,000 dito. Di ba? Oh. Kasi nga, yung iniisip ko, iba na yung doktrina natin. Ang Diyos ang kumikilo, siya ang nagdadagdag sa iglesia. At hindi ako kumbaga, magiging excited at walang bahala na pipili na lang ng tao at sabihin ko, miyembro na kita. Ganito, hindi. Di po ba? So, yun po sana maging malinaw din at sana nakatulong po sa atin na ang mensaheng ito ay Diyos ang kumikilos, hindi tayo. Instrumento lang tayo dito. No? Tayo ay mga unworthy, saved sinners, saved by grace alone. No? So, meron pa po? May dagdag pa po? Si Pastor. Nice ko lang po mag-share din po, no? Sa evangelism kasi at soul winning, ang pinaka-stressful na part po doon ay yung pilitin mo ang taong maligtas. Mm-hmm. Kasi mag-preach ka na mag-preach, gawin mo na lahat ng paraan, pero sa kabila tila parang walang bunga. Mm-hmm. Kaya parang nakakapanlamig at nakakapanghina. Mm-hmm. Ngayon, sa pangangaral po namin, natututunan namin na gawin mo lang yung sinabi ng Diyos na ibahagi yung kaligtasan, i-share si Jesus Christ sa iba, at hayaan mo ang Panginoon na kumilos mo. Amen. Less ang stress po doon, at masaya ka pang maglingkod sa Panginoon kasi sinusunod mo lang yung utos ng Panginoon. Isa sa success ng ating mga evangelism ay kung nasunod mo ang utos ng Panginoon. Hindi yung ilan ang naligtas, ilan ang nabaptize, basta nasunod mo lang ang ipangaral si Jesus Christ. Yun, amen. Salamat, no? Salamat po, Pastor Hansel. Lagi ko pong nakikita, FYI lang, si Pastor Hansel, lagi po yan nasa talipapa, and I'm very inspired na makikita ko si Pastor Hansel doon. At talagang tapat and very zealous sa kasama po si Kuya. Pagkatapos si Pastor Hansel, pagpapahinga si Pastor Hansel, si Kuya naman nandun. Kapampangan, Tagalog, gano'n sila. Ayos to, gandang tandem na ito. Ganda yun. Preach lang ang preach. So, Isingit ko lang po a right message through gospel, a right method, preaching, a right motive to the glory of God. amen. All for the glory of God. Ang tunay na pangangaral ng ibang kapag maling motive mo, maling message mo, maling heart mo, magiging shallow po yung foundation ng mga tao. Okay, next. Sige po, si Mark, ikaw na. Nakarecord yan, ha? Ikaw pa, hindi ka nawawalan ng tanong.
Alas 12 ng gabi. Kanina, mga alauna ng madaling araw ka pa yata, nagtatanong pa eh. Joke lang. Papasalamat po ako sa Panginoon dahil nakapagan niya po ako, nakapagan niya po tayo. Amen. At sino nga ba naman tayo para kahabaan niya? Kasi dahil sa paghatol ng Diyos, talagang guilty talaga. Pero dahil sa biyaya niya, Panginoong Jesucristo yung ginawa niya para sa atin. At isang bagay na pinapasalamat ko, natutunan ko. Kwento ko lang din. Dati kasi, kung bakit hindi ko matanggap yung doctrine of election. Kasi, nung galing ako sa seminary, nandoon dapat yung paramihan ng bunga. Saan yung seminary mo, bro? Baka, wag na ako na. Video ka na tayo. So, ayan, kailangan maraming bunga. Then, pangarap ko ng dati, mega church. Bakit kilala ni Pastor Lance? Mega church, yan na. Then, isa na pinanghawakan kong turo doon. Pag nakakita ka ng tao, imagine mo nasusunod na siya. Kaya sharean mo ng gospel. Eh, pagsaksakan mo, bigay mo yung best mo, mag-aral ka na mag-aral, paano mo siya maukonvince na sampalatayanan niya yung Panginoon sa Kristo. Ngayon, kung hindi siya tatanggap, ikaw ay mapaprostrate. Ngayon, isang biyaya po, napapasalamat ako sa Panginoon. Ang kaligtasan, hindi niya tayo niligtas, hindi dahil tayo yung sentro. Ang pinaka-sentro talaga kung bakit niligtas tayo para sa kanyang kaluwalhatian. To the praise of the glory of His grace, Ephesians 1:6. So, isang malaking impact din ng doctrines of grace sa buhay ko. Ang evangelism natin hindi sinner-centered. God-centered po. Para sa gloria ng Panginoon. Then, wala sa ating karunungan, wala sa ating pagpapaliwanag, although tinuturo natin, binibigay natin yung best natin, pero nasa kapangyarihan po talaga ng Panginoon. So, yun, nagpapasalamat din po ako sa Panginoon kasi pagka nagsishare tayo ng gospel dati, nung pre-willis pa ako, pagka isang tao makulit nakikinig, hindi niya maintindihan yung by grace through faith in Jesus Christ. Nandun yung maiinis tayo kasi nakailang paliwanag na tayo, di pa rin makuha. Pero nung natutunan natin yung total depravity ng tao, na yung natural na tao, hindi niya matatanggap yung mga bagay na patungkol sa Diyos. Kung naiintindihan natin yun, na kikilos talaga yung Diyos. Doon natin naunawaan na kahit may mga, minsan may makikinig sa Bible study natin na makulit, na matigas yung puso, nauunawaan na natin sila. At the same time, maghihiwalay tayo kasama sila na gracious pa rin tayo at naiintindihan natin yung kalagayan nila. No? Kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon na yung kaligtasan po is triune po. Kasi dati, nung hindi ko pa alam yung doctrines of grace, ang alam ko lang, yung ginawa lang ng Panginoon sa Kristo. Pero kung nung naiintindihan natin yung doctrines of grace, tinlano ng God the Father before the world began, in-accomplish ng Panginoon sa Kristo, at in-apply ng banal na Espiritu. Dito yun. At dahil tayo ay ligtas na, nabubuhay tayo para sa kaluwalhatian ng Diyos at hindi tayo nag-aangat ng bangko. Basta preach the gospel, die and to be forgotten lang. Ilamang po. Yes. Amen. Thank you po. No? Sabi nga nila. Ako nagpapasalamat din sa Panginoon dahil nasama ako sa mga palalakas pa. Ako po ay nagpapasalamat sa Diyos na kahit na magsisalati 1 years old na ako sa taon na ito. Sa bilaya ng Panginoon, nakakalakat pa. Nakaka-join pa rin sa mga kapatiran at mga magagawa ng Diyos na kabataan. Ito po ang aking challenge ng Biblia sa ating evangelism. Tandaan po natin, ang Panginoon sabi niya, "My sheep hears my voice, and they will follow me." His sheep will follow the voice of the Lord Jesus Christ, not us. Hindi po ang ating karunungan, kundi ang kapangyarihan ng kanyang salita. Doon, sa cross, doon natin sila ituro. Hindi sa atin, ang ating testimony. Sa akin po pagkaunawa po sa ginawa po ng Panginoon. Meron po akong testimony doon sa lugar po ngayon, sa Maribeles. Daming tao.
Halos 2 taon na lang, parang ako doon. Ilan lang ang binabible study ko. At na-challenge ko ako kay Adoniram Hodgson, first missionary to Burma after 7 long years. Isa pa lang na naligtas at ako nagprodukte. At hindi ang ating, kung tayo po ay mga taong natural ang pag-iisip, failure. Failure. Sa akin po, natutunan sa Panginoon sa paglilingkod sa Diyos, hindi para sa pagalitan, kundi kung paano natin i-present ang salita nito. Yun po. Yun po lang. Hindi po rin, huwag niyo akong titingnan na mabuti na aking nag-aaral pa rin ako. Yun. Salamat po. Amen. Amen. Ayan. Salamat po. Sino pa po? Yan, si Brother Paul. Nagpupuri po at nagpapasalamat sa ating Panginoon sa patuloy na biyaya na binibigay niyo po sa akin. At napakabuti niyo po at nakasama po ako muli sa inyo. Nakasama ko po sa Pasko 2025. Yun po. At alam niyo po, yung lesson kanina na nabanggit po ni Pastor Fidel ay sinabi ni R.C. Sproul Senior na ano po, na what is unfair, yung pinili na ako. Yun yung unfair. Hindi yung bakit hindi niyo pinili. Yung iba. Diba? Pinili yung iba. So, in my reflection, bakit nga rin ako pinili? Kasi if I will be looking at myself, I'm not worthy. Hindi po ako karapat-dapat. And it is only because of his sovereign election po. Kaya po nakikita na talagang biyaya lang po niya na nandirito tayo ngayon. At yung total inability natin, yung total depraved po tayo. Ano po? At alam niyo po, after po namin makadalo, ng Pasko na yun, napakadami po nagbago sa aking pananaw, sa buhay, and sa worship, lalo na po sa worship, sobrang mabigat. Sobrang bigat po. Lagi po ako nasa likuran, para akong tinutusok-tusok. Sabi ko, bakit ganito? Naghahanap po ako ng talagang yung si Kristo po ang sentro talaga ng mensahe. At I'm really yearning and looking for ways or para mag-grow pa po. Kala ko para makaalis. Wala po, grow pa lang. Wow, grow down. Mag-exit ha, mag-exit. But salamat po sa biyaya ng Diyos kasi may mga material na available. May YouTube, ayan, may mga nakakapakinig, nakapag-aaral. At bukod po doon, unti-unti naman po na nagkakaroon ng change din sa church. Ano po, at yung anak na namin pastor ay nagkakaroon po kami ng mga discussion tungkol dyan. And pinapoint out ko, ang binay ko study mo, section 3 yan ng 1689. Sabi ko gano'n. Tapos, ano pa talaga? Covenantal o dispensational? Kasi ang Sunday school mo, covenantal. Genesis 3:15. Diba po? So, andun po na meron pong paraan at ginagawa po ang Diyos na
na bagamat hindi po ngayon agad, pero may light ano po, para po sa mga ganitong katuruan po. At really, nagpupulit at papasalamat po sa Panginoon. Amen, 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 amen. Tama po yun, no? Ang sentro ng mensahe natin ay Ebanghelyo, hindi yung eschatology, no? Hanggat maaari ay iwasan po natin pag-usapan, ano ba, dispensational ka ba o covenantal, lalo na sa isang local church na hindi pa talaga matured sa doctrine, hindi nila maunawaan yan at ang magiging resulta niyan ay division. So, di ba, kaya nga, sabi yun ni Pastor Fidel, kaya nga napunta yan sa pinakahuling section o chapter ng 1689, yung eschatology, dahil hindi talaga siya primordial or hindi siya primary issue ng isang Kristiyano. Nasa dulo yun. So, whether may 1,000 years of tribulation ba, may 7 years of may golden age ba? Hindi, wag na natin pag-usapan yan, okay? Kaya alam ko, dito, iba-iba yung posisyon natin dyan. Basta ang ating sentro dito, si Jesucristo, yung Ebanghelyo. At doon tayo ipagkakaisa. Okay? So, doon tayo magkaisa. Okay? So, meron pa? Para tayo ay kumain na? O, yan. Salamat. Yun, umaga po. Ako mula nung napunta ako dito sa kay Pastor Romrick at saka yung dati ako'y wala akong alam sa salita ng Diyos. Nung ako'y talagang nagparang akong itinulak na para makinig sa Hindi naman kita tinulak, ha? Pastor Romrick. Panginoon ko yun. Hindi ko lang alam itong verso na ito. Kaya nung nabasa ko ay nakalimutan ko na yung verso. Pero yung nabasa ko na mapapalad ang nakikinig sa salita ng Diyos. Kaya doon ako na tumugon ng tumugon. At lagi kong inaalala yung sinabi ng Panginoon sa Bible. At saka isa pa ako sa krus, doon ko siya palaging naalala. Kahit anong importanteng gawain ko, pag-araw ng linggo, hindi mo ako pwedeng agdaan sa papunta sa simbahan. Amen. Ng Providence. Amen. Amen. Kaya lalo akong hindi pa ako gano'ng maraming nalalaman, pero papunta na siguro ako doon sa paglago ko. Amen. Yun ang gusto ko talagang marami ko na talagang palagi kong sinahapuso ang Panginoon Yesu Cristo. Amen. Kahit saan ako mapunta. Amen. Yun. Yun lang po. Yan. Amen. Thank you po. Yan. Sige. Ako na po sa Panginoon na tumanggap ako 2092. Dati pa ako ng Pentecostal na taga-pagpagod ng Pampanga. Naghanap ako ng church na pasang ako pag lumago. Opo. Naghanap ako ng naglago na kapunta ko ng Pentecostal na hindi ko pa nasampuhan. Pagdating ng time na may gawain sa Talipapa, ang umanggil si Pastor Hansel. Opo. Sabi ko kay Mrs. maghanap tayo ng church. Opo. Kailangan sumpungan ko namin siya na Mother Church. Opo. Kailangan Pastor Hansel. Opo. Kaya punta tayo. Simpa tayo. Ay, matagal pa ako ng backslide. Wala kang talaga ngayon, wala kang Diyos eh. Wala kang balik ka sa dati, balik ka sa bisyo. Tama. Wala kang mag-grade sa buhay ko. Oo. Paano? Sabi ni Sisi. Sabi ko, mali ka ako. Sabi ko, sarili mo, hanap tayo. Kasumpungan ko, ang church na lang, Mother Church, kaya rin mga kapatid na binatan,
Si Pastor Ansel, sabi sa akin, magpatuloy ka. Na tuloy-tuloy na yun maglaro. Na nasumpungan ko sa grupo na ito, na iba talagang tinawag ka. Amen. Na bukod ka dun sa tao na makasalanan. Ang tao na makasalanan, ituloy-tuloy pa yung kasalanan niya. Eh tayo na tinawag ng Panginoon, at pinili tayo ng Panginoon na talagang andun ang Panginoon sa mga buhay natin, nasa puno, may pag-control dun sa kasalanan. Ano ang kasalanan? Ang kabayanan, ang kamatayan. Romans chapter 6. Na hindi ko po, ngayon doon po ako lumago. Na tuloy-tuloy ako ng pagkano namin. Buong pamilya po namin, kasama po namin, member po na ni Pastor Hansen. Amen. Amen, amen. Amen. Next. Meron pa ba? O, hindi tayo namimilit dito ha, para ayaw nyo. Masabihin nyo, namimilit ko mag-posito. Hindi mo. Ako yung papasalamat lang po sa una po sa Diyos. Opo. Ang lawa po dito po sa Pastor Robert, Opo. para po sa ginamit ng Facebook. Opo. Bali po, 13 years na po ako naging sa Baptist. So, kasalanan po lahat ni Mark. Pero nung una po, naituro na po sa church namin yung election. So, mahirap tanggapin, mabigat. Opo. Oo. Kasi dumating siya. Sabi ko, akala ko malalim yung election. Mas milalalim pa pala. Mas malalim pa pala. Mas malalim pa pala. Akala ko yun na yung election. Tapos na dun na may pinili ng Panginoon para sa amin. Sa ililigtas niya. Mas milalim pa pala na hindi lang palabas na basta election. Mas malalim pa siya nang dumating si Mark sa amin. Pinagulo ba? Pinagulo? So talaga po, may tanggapin talaga nung pinag-aralan namin election na nahirap tanggapin. Marami kami tanong, pamilya ko, asawa ko, kami naniniwala. Ayun, siguro nung pinag-aralan namin, pinalangin namin pamilya mag-asawa, natanggap namin. Amen. Hanggang sa, yun nga, dumating siya, siguro dinala siya ng Diyos namin para mas lumalim pa kami. So tapos maraming salamat dahil tinungo pa rin ako ng Diyos dito dahil para makasalamuhan ng ganung grupo dahil ngayon po talaga nag-aarap din kami ng ganung ganung samahan. Katulad pa sa ako gusto mo makapunta rito, hindi lang makapunta. Kaya po kaya papasalamat kami dahil sa kahit ganitong paraan, nakakarinig ako dahil ito naman yung shit sa pamilya ko, wala naman sila rito dahil member lang po ako sa member ng ni Pastor, baka nakalay. Yun nga, may share ko lang po sa asawa ko, sa anak ko, yung mga napag-aaral natin dito. Amen. So marami po, salamat po sa una ko na sa Diyos talaga sa pagkabro, sa pagkabahan po niya. Opo. Maraming salamat din. Yun. Lord, po. Amen. Thank you po. Yan. Okay, so palagay ko, ikaw bro, okay na? Okay, sige. So tayo po ay, tinatawag ko na si Brother AC sa closing song bro.